Hello there, Pisces sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of March, Pisces. For the Pisces, love reading, Sun, Moon, Rising, Venus. So Pisces, hindi lahat ng Pisces maka-resonate ng reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers ng Pisces, pwedeng kayo to at hindi sila Pisces. Okay? So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So Pisces, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placement, your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, let's do your monthly reading for the month of March. Love reading in a Celtic cross spread. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. So, ano yung pwede mangyari this month of March? Pisces. So, mayroong naiipit sa sitwasyon dito. Nako-confuse, could be wanted to have some freedom, might be merong separation na nangyari dito sa inyo, Pisces. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay. Oh. Okay. Oh. Hindi ko in-expect. Hindi ko in-expect yung outcome. But anyway, so, may disappointment siguro talaga dito sa relationship ninyo or sa pagsasama ninyo, and feeling ko merong nag-decide talaga na mag-walk away. Gaya ng kita ko kanina na parang sabi ko separation. May nag-decide na to walk away calmly para wala ng gulo, wala ng away. So, anyway, I can see here that na-stress ata yung person mo dito, or ikaw ba sa mga nangyayari, gumulo sa isipan, gusto muna ng peace of mind. So, parang right now, hindi kayo nag-uusap ng person na to. So, guarded. Might be you are guarded right now. Ayaw mo munang makipag-usap. Might be this is you, Pisces. Dahil gusto mo muna magpahinga. Gusto mo muna ng peace of mind. Naguluhan ka, na-stress ka sa mga nangyayari. But this person still, andun siya sa point na nandyan siya. Nandyan pa din siya, kumbaga, nag-aantay lang siguro siya kung kailan mo siya kausapin. Kailan kayo maging okay. Kasi nag-o-offer pa din siya sa'yo ng love. But then, andun siya sa point na gusto niya pa din na magkaroon kayo ng like, pag mabalik kayo sa dati. So, might be ikaw yung umiiwas ngayon. Desidido pa din naman talaga siya. Right now na maayos ang lahat. So, this person might be your husband, might be the father of your child or kids, because there's a possibility of father figure dito or husband figure na nag-o-offer sa'yo balik ng new beginning. So, yung challenge dito, paano kayo mabuo ulit ng person mo? So, might be family mo, ganyan. Yung mabalik yung pagmamahalan na totoo. Complete love. Happy family relationship. Could be, depende, okay? Kasi ang dami nyo ng pinagdaanan ng person na to. So, matagal na kayo nito. So, there is a possibility married kayo, or live-in kayo, or long-term kayo. So, and how you are going to take the leap of faith towards a new beginning, towards with this person again, to have a new beginning, at kumbaga, maniwala sa pangako niya, sa ano man yung mga pangako niya sa'yo ngayon, to have a new beginning na din sa inyong dalawa. Paano kayo magkausap ng maayos nito ngayon, since ito yung mga nangyayari sa inyo? So, focus ba siya? Totoo ba siya? Na ba siya? So, in the distant past, let's see.
Kasi maganda yung pagsasama ninyo in the distant past. Meron kayong successful relationship moving towards new beginning talaga. Either relationship or family. Kumbaga, ang ganda ng pagsasama ninyo. Whether is it about money or about business, about success, planning, happiness sa pagsasama ninyo, family. Maganda in the distant past pagdating sa inyong dalawa. Nang biglang siguro nagkaroon ng other option dito and biglang sa point na hindi naging masaya, kumbaga may mga loneliness na, sadness, disappointments, and yun na nga, on your part could be na mga stress, over things. Well, malakas talaga si Pisces dito. So, lumalawak yung mga imagination mo na kahit hindi pa nangyayari, naiisip mo na. Lalo na yung intuition mo. So, doon sa point na parang hindi na naging masaya. And until sa point na naging on and off na kayo, may pain na sa broken heart na or something, and until sa point na dumating na kayo sa point na nag-aaway na, nagkakaroon na ng miscommunication, misunderstanding, nag-struggle na yung pagsasama ninyong dalawa dito. In the recent past. So, may mga tinatago na kasi. Kasi malakas yung intuition ni Pisces. So, dahil malakas yung intuition mo, malakas ka talagang makiramdam ng BS sa person mo. So, naramdaman mo talaga yun. Kaya nagtatanong ka siguro dito, nag-aaway kayo, hanggang sa point na nako-confuse ka na or nagkakaroon na parang naiipit na sa sitwasyon. Yun nga, may confusions na dito, parang feeling of having freedom but yet we are still here. Might be because you are married or because we have children. Paano ka maghiwalay, nagsasama pa din kayo pero nag-aaway na kayong dalawa. Then meron ng mga bagay na tinatago, and also feeling ko yung issue ninyo dito, past person. So, could be past girlfriend, could be past relationship. Kasi kilala or either kilala lang ninyo. Kumbaga, yung pang ano-ano nakikita ng mga side, mata ko. Anyway, past person, kumbaga either kilala lang ninyo to, kilala niya na to before, kababata niya ba, katrabaho niya ba, ex niya ba, basta kilala na hindi to bago. Ito yung naging issue sa inyong dalawa. So, naging mabigat yung connection ninyo talaga, yung pagsasama ninyo because of this. So, until sa nagkakaroon na ng mga judgment, harshful na salita, nagbibitawan na kayo sa pag-aaway ninyong dalawa, nasasaktan yun na yung damdamin ninyo sa isa't isa. So, until nga dito sa present situation na meron kayo is, ikaw, dito ka na, parang napagod ka na, na-stress na ako, umiwas ka na. So, hindi ka na nagpaparamdam, umiiwas ka, hindi ka na ikipag-usap. At bumabalik siya ngayon, na siguro nagsasorry siya sa'yo. So, sa mga nangyayari ngayon, ito yung ngayong sitwasyon na babalik pa ba kayo sa dati, na masaya, na kompleto, na successful na pagsasama or pamilya. Sa dami nyo ng pinagdaanan. Babalik pa ba kayo sa dating ganun? Paano kayo mabalik sa dating ganun? So, the best outcome here is, let's see. Because I think the best outcome here is the changes. Oh. So, changes. So, I think kailangan ng changes talaga dito. Ito yung sinasabi dito ng best outcome is you need to have some changes sa sitwasyon na to. Actually, nasa iyo Kung feeling mo naman kasi kung malabo na itong pagsasama na to, then, have your freedom. Break up with this person. Hiwalayan mo.
And if this person will come back, if this person will still there, na kumbaga kasi bumabalik siya ngayon at this present situation, nag-o-offer siya sa'yo ng love. Pero if andun ka nga sa point na kung ayaw mo na, sabihin mo sa kanya. Kung ayaw mo na, kumbaga, try mo muna na magkaroon ng changes sa buhay mo. Try mo muna na, kumbaga, tikman mo muna yung pagiging single. Tingnan mo muna yung freedom mo. If okay ba, or hanap-hanapin nyo pa din yung isa't isa. Kasi nakikita ko dito na yung person mo, nandyan pa din siya mag-move forward pa din siya towards with you. So, on your part, kailangan mo lang siguro dito din na maging wise, you know, na mag-focus ka muna sa goal mo, sa trabaho mo, ano man yung success na gusto mong abutin, while nandito sa point na ganito yung sitwasyon ninyong dalawa. And, hindi mo kailangan na maipit sa sitwasyon na hindi mo alam kung maayos pa ba or hindi na. So, nandito kayo sa point na to, separation, hindi kayo nag-uusap. Ikaw, titingnan mo na, obserbahan mo na yung sitwasyon kung okay ka ba na wala siya. Have some changes in your life. Try mo to improve yourself. And, try mo sa mga ganong na mangyayari sa'yo. Hanggang at the end of the day, hanapin mo pa din ba siya or hindi na. So, yun yung best outcome dito sa situation na to. Make your decision actually, kung pagpapatuloy ka na talaga sa healing or through this freedom na meron ka ngayon is magpaplano ka na kausapin siya at ayusin to. So, in the immediate future, let's see. Kasi feeling ko merong mag-move forward dito. See? In the immediate future, kung sakaling yun yung gagawin mo, yung best outcome na yun, kung sakaling yun yung gagawin mo, there is a possibility na mag-move forward ka. Itong person na to, mag-o-offer pa din talaga siya sa'yo ng love, commitment, nandiyan, babalik pa din talaga siya sa'yo. At mag-aantay to siya sa'yo, maghihintay siya sa'yo kung kailan ready ka. Kasi willing pa din siya na i-save yung relationship ninyo. But then, ando sa kahit abot pa kayo sa point na magkakaroon ng coldness yung connection ninyo and emptiness. Yung person na to parang ando siya sa point na alam ko yung ginagawa ko. Alam ko yung pwedeng mangyari. Alam ko na siya na talaga. Kasi yun yung nakikita ko dito sa person mo. Parang, kumbaga maiintindihan ka niya kung yun yung gusto mo. Sige, we have space sa isa't isa. Magkaroon ka ng space sa'yo. Changes sa buhay mo. Ako din ganito. And, alam niya kasi na isang araw magkakabalikan din kayo. So, isang araw ayusin niya din yung mga hindi niya pagkakaunawaan. Isang araw alam niya na mag-move forward pa rin talaga siya towards with you. So, parang hayaan ka niya. Kung sakali yun yung magiging decision, parang andun sa point na maiintindihan ka niya kaysa sa pipilitin yung sitwasyon na lalong bibigat yung problema. So, mamimiss nyo din naman yung isa't isa dito nakikita ko pa din na magkakaroon pa din sa inyo ng new beginning. Kasi kahit na napapagod na yung person mo sa kakaantay, kung kailan ka ready, maghihintay pa din siya. And yung external, yung factors that affecting the situation, I think the clarity. Let's see. Yeah, the clarity about that someone from the past. So, whether sino man yung, ano man siya, wife man, ex-wife ba siya, at live-in kayo ngayon, or ex-girlfriend ba siya, at wife ka na ngayon. So, depende kung saan kayo naka-resonate, okay? Kasi ito yung nagkaroon kasi sa'yo ng clarity about that someone from the past. Ang problema kasi dito, tinago niya sa'yo. So, mahirap kasi talaga pagdating sa Pisces, even sa mga water signs na wag ka talaga magsinungaling kasi malalaman nila yan.
yung tinago niya nga talaga sa'yo. Tapos, nung time talaga na, yun na yung time na kung bakit lumisan siya, umalis siya dito. At yun na yung time na hindi na siya nagparamdam sa'yo. Pero, on your part kasi naniniwala ka pa din na babalik pa din siya. Mababalik pa din kayo sa dati, yung dati ninyong happiness sa family could be or relationship. Alam niyang sobra kang nasaktan, pero babalik pa din talaga siya sa'yo. Sure siya dyan. Sure yung person mo dyan. So, the factors, the external influence, your person is still just, actually, siguro pinagtatanungan ka pa din ito sa mga kakilala ninyo, sa family ninyo, kumusta na ba yung, yung si Kanyan, si Pisces, so, or ini-stalk ka ba nito sa social media. Let's see. Kasi, bakit niya to ginagawa? Kasi alam niyang babalik pa din talaga siya sa'yo. Willing pa din talaga siya na bumalik sa'yo. So, yung mga pagkakamali niya na yon is, pinagsisihan niya talaga yon. Kasi willing pa din siya na either pakasalan ka pa din or kung kasal na kayo is maayos yung marriage ninyong dalawa. Baga, willing siya na tapusin na to. Ayusin na natin yung mga nawasak sa atin dalawa. So, nandyan siya. Chine-check ka niya minsan, ini-stalk ka niya or siguro kinukumusta ka niya, however, even sa mga kakilala ninyo. So, yung hope mo dito sa situation na to is maging brave ka to face this problem or to face this person, to tell this person everything. So, you are hoping dito na maging brave ka to face this. But your fear here is, let's see. Let's find out. Yung fear mo dito kasi baka hindi pa din nagbago yung person mo. Yung fear mo dito na baka kung tatanggapin ko siya at maayos kami ulit is magiging imbalance ba din yung connection namin, na baka lulukoy niya pa rin ako, baka ganun pa din siya. As the King of Cups in reverse here. So kahit siguro na magta-try ako, kumbaga maglalakas ako ng loob na to accept this person, ayusin namin to, pero baka ganun na talaga siya, kaya hindi na siya magbabago. So, hindi mo alam kung anong i-decision mo dito right now. Minsan hindi ka nakatulog, sabi, kaya umiwas ka muna talaga, hindi ka muna nagparamdam. Or, yeah, I think so. But I think sa hindi mo pagpaparamdam sa person na to, hindi mo naman na-close yung door mo. Kumbaga, sabihin na natin, hindi mo siya in-unblock. Or kung nasa isang bahay lang kayo, hindi lang kayo nag-uusap. So, might be sa mga ganong mga bagay. Pero siya, tinatry niya yung best niya, yung patience niya dito na kausapin ka. At bumalik sa'yo. So, for the outcome of this, actually, this is a death card. But let's see. Because ending can also bring new beginning. Kasi yun din yung right outcome dito. Right outcome. Best outcome dito na to have some changes in your life. Make your decision kung sa tingin mo na hindi na, sa tingin mo na nasasaktan ka na, sa tingin mo na hindi ka na masaya, sa tingin mo na mas okay ka na wala siya. Then, make your decision. Kung sa tingin mo na okay ka na, nagiging kampante ka nang wala siya, then make your decision. Kasi yun yung nakita ko for the best outcome. You need to have some changes in your life. Try to have some changes in your life. And observe the situation. So, ito din yung nakita kong best outcome dito sa sitwasyon na to. At the ending. And also din dahil alam mo na, hindi ka na kasi inosente sa mga nangyari. May clarity kasi talaga sa'yo dito. So, might be feeling ko, and then, at the end of the day, siguro mag-uusap din kayo nito about this. Kasi hindi na, magiging cold na kasi yung connection ninyong dalawa dito. Kumbaga, yung cycle ninyo may end na talaga. And, siguro feeling ko pag ito yung gagawin mo na
you are going to have some changes in your life na din, to try to have a new things, experience new things in your life. Ito talaga yung mangyayari. Kumbaga, magiging okay ka nang wala siya. Mas magmo-move on ka nang wala siya. Feeling ko on your part, para hindi mabigat sa isipan mo to, magiging stay kayo as friendship nitong person na to, para hindi mabigat. Siguro kung may anak kayo, okay, para sa anak na lang mag-uusap tayo, para sa suporta or something ganyan. Kasi parang para sa'yo mahirap na bumalik kayo sa dating happiness, same as in the distant past, kasi yun na, marami ng mga nangyari. Kumbaga, hindi na, mahirap na ibalik yun. Lalo na sa water sign, sa Pisces, mahirap mabalik yung tiwala. Mag-overthink talaga si Pisces. Mahirap na, kumbaga, yung tiwala wala na, wasak na. Pwede naman magpatawad, pero mahirap na talaga. So, parang on your part also, Pisces, dito, kasi bakit this is already the death card? Kasi para sa'yo, okay na ako ng ganito ako. Mas nakakapag-focus ako sa goal ko sa buhay ng ganito ako. So, if ever man na meron kayong, kasi kausapin mo din naman to siya na maayos. Hindi yung basta-basta lang. Kaya siguro sabihin na natin na hindi pa siya give up sa'yo, na mag-o-offer pa din talaga siya sa'yo ng new beginning. Kaya pala nandito sa point na may pagod yung person mo dito na mag-aantay. And nakikita ko naman na kahit ganun pa man, willing pa din siya na to save your marriage ba or pagsasama ninyong dalawa. Pero sa decision mo talaga in the future, feeling ko i-end mo lang to. Parang okay na nag-uusap tayo siguro para sa mga bata, or maging friends tayo para sa mga bata. Pero yung sa atin, i-end na natin tong cycle na to, kasi mahirap na tayo magkaayos pa, kasi gaya ng dati. So, Pisces, I can see signs here. Taurus, Scorpio, Pisces. Could be this is also you, or this is another Pisces, your person. I can see Leo, Aquarius. Big Taurus sign here. Libra, also Libra, Taurus. Leo sign, Capricorn, Gemini, and Cancer, and as I said, Capricorn, right? So yun, Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces. So that is my reading for you. Thank you and God bless.